Good morning. Ayan, nabasa ko. Basahin natin dito sa Proverbs, sa Tagalog, Kawikaan, um, Kabanata 11. Basta chapter 17, verse 26. Sabi dito, ang pagpaparusa sa matuwid ay hindi makatwiran, maging ang pagpapahirap sa taong buhay marangal. Sa mundo natin minsan, well, nangyayari yun, eh. May isa akong nakitang, um, article ata or post nitong linggong 'tong nakaraan. Ang sabi dun sa post, nakulong 'tong taong 'to, sa taong 'to at ayun, pinagbintangan siyang pumatay sa, someone else. Tapos ayun, after so many years of being in the prison, pinalaya siya kasi napatunayan na hindi siya yung may kasalanan doon sa pagkamatay nung taong binibintang nga nila. At ayun, nangyayari 'to sa mundo, yung pagpaparusa sa matuwid, yung pagpapahirap sa taong marangal na namumuhay. Nangyayari 'tong mundong 'to, eh. Nangyayari 'to sa mundong 'to. Pero isang bagay na ni-remind sa akin ng Panginoon sa verse na 'to. Oo, sinabi ni Jesus, "In this world you will face many tribulations, but take heart," 'di ba? Sinabi ng Panginoon, "In this world you'll face many tribulations." Talagang marami tayong pagdadaanan, marami tayong kumbaga, yun, marami tayong paghihirap na mararanasan. Pero ang puso ng Panginoon, Proverbs 'to, eh. He has revealed these things sa pinakamatalinong taong nabuhay ever, si King Solomon dito sa mundo. At kung magbabase ka ng kaalaman, ng wisdom, ng knowledge dito sa librong 'to, sa Proverbs, ito yung puso ng Panginoon, eh. Ang pagpaparusa sa matuwid ay hindi makatwiran, hindi gusto yun ng Panginoon. Maging ang pagpapahirap sa taong buhay marangal, hindi yun ang gusto ng Panginoon. Ang paghihirap ng taong buhay, ng taong namumuhay ng marangal at ang pagpaparusa sa matuwid, hindi yun yung gusto ng Lord, eh. Injustice yun para sa Panginoon. At oo, isang bagay na kung titingnan natin bilang Kristiyano, ayun, kahit hindi Kristiyano, eh, kung titingnan natin yung sarili nating pamumuhay, sabihin natin, "Tama naman yung ginagawa ko, eh." O kaya sige, magiging mas specific ako. Kasi sa trabaho namin, siyempre may mga pagkakataong kumbaga, bilang empleyado sasabihin ko sanang puwede kong sabihin, "Ay, hindi na 'to parte ng job description ko, hindi ko na 'to gagawin." May pagkakataong puwede ko sanang sabihin yun, eh. Pero ayun nga, because siyempre we have to represent Christ in everything that we do. We must do everything excellently at the same time, work at everything as if you're working for the Lord, 'di ba? So why aren't you going to work all out? So ayun, siyempre kahit na hindi kasama sa job description mo, gagawin mo.
Kasi you want to please the one who you want to please, 'di ba, si Lord. At ayun, minsan, well, most of the time, yung mga problema na nag-a-arise this this week lang, yung mga problema na nag-arise, it was like, it was just us. It was just me. It was just us wanting to help the customer, wanting to assist the customer. So, bakit nagagalit yung mga customer? Bakit gano'n? So, ayun, parang ito yung ano, yung parang, hindi naman paghihirap, pero ito yung challenge na meron ako this week na parang, Lord, I'm trying to help. I want to help people. So, why are these things happening? Yung gano'n, yung parang, bakit may nag-a-arise na problema? Bakit gano'n? Pero ayun, na-remind ako dito ng Lord na hindi yun yung puso ng Panginoon. Siguro actually ako, inaamin ko, may pagkakamali din talaga ako. But at the same time, kasi hindi yun yung gusto ng Lord, eh. If you're living a righteous life, if you're living a life of integrity, bakit ka gustuhin ng Panginoon na mapahamak, maparusahan, pahirapan, 'di ba? Pero kung titingnan mo yung buong picture, buong picture through the eyes of the Bible or even just through the eyes of a Christian. Yung pagpapahirap ba nun kay Jesus, deserve ba niya yun? He lived a perfect life. He lived a perfect life. Matuwid yung pamumuhay. May marangal na pamumuhay. Pero siya yung pinarusahan. He bore the consequences, the wages of our sin. He bore it. Siya yung bumuhat. Siya yung sa kanya napunta lahat ng consequence. He bore everything. Everything that he did not deserve. At kung titingnan natin, kung gano'n ang puso ng Diyos, kung gano'n ang puso ng Diyos, His love must be so great for Him to willingly. Oo, nagkaroon siya ng wrestle sa Gethsemane. Pero, di ba, if that is His heart para sa kanyang mga anak, sa mga tao, He must love us so much. His love must be so great that He was willing to suffer, willing siyang mapahirapan, maparusahan for the sins that He did not do at all. We still go back to Christ talaga. Ayun, if you do not know or if you cannot, if you do not realize the the weight, yung bigat ng kasalanan, isipin mo na lang, makasalanan ako. At minsan sa totoo lang, kasalanan ako, nasa human nature. Kahit na I aim to be more like Christ, meron akong pagkukulang, inaamin ko yun. Pero I still aim to be more like Christ. I try my hardest to be more like Christ. Pero ayun, kung iniisip ko yung mga pagkakamaling ginawa ko, na alam ko, willingly ginawa ko, pero ginawa ko, pero alam kong makakasakit sa puso ng Panginoon.
But because of His mercy, His grace, I won't suffer the consequences. I won't suffer the consequences of my sin. So great. So great. Hindi ko alam kung ano yung mabigat sa magaan na kasalanan. Pero ang kasalanan ay kasalanan. Sin is sin. I will not suffer in eternity. I will be there in His presence, enjoying His presence, being satisfied in His presence. To be honest, I'm so homesick for heaven talaga. Kung pwede lang, yun na lang. Pero hindi, may gagawin pa. May gagawin pa dito sa lupa. Hindi pa panahon para bumalik. To live is Christ, to die is gain. Pero ayun, diba? Ang kasalanan ay kasalanan. So, ganun, if you're living in sin right now, if you're in a place na parang hindi mo na alam yung gagawin mo, patong-patong na problema, patong-patong na problema dahil sa pagkakamali mo mismo, patong-patong na problema, kawalan ng kapayapaan, kagalakan, dahil sa mismo pagkakamali na alam mong ginagawa mo. You know, alam mo yun sa puso mo eh, that it's against God's will, God's law. Alam mo yun. If you want to experience the goodness, well, God is good no matter what. If you want to tangibly experience God's mercy in your life, and if you want to enjoy eternity with Him, I urge you to follow this prayer. Sabihin mo tell it with your mouth. Sige, let's pray. Lord Jesus, thank you so much for this opportunity. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong makilala ka. Salamat sa pagkakataong malaman ang pag-ibig mo. Matutunan kung gaano mo kami kamahal. Sa oras na ito, Panginoon, lubusan akong nagpapasalamat sa pag-ibig na inialay mo para sa lahat ng tao sa mundo. Tinatanggap ko, Panginoon, ang inyo pong kapatawaran sa aking mga kasalanan na nagawa. Salamat sa banal na dugo ng aming Panginoong Hesus na tumigis sa krus ng Kalbaryo, na siyang naglilinis sa amin, sa aming mga kasalanan. Panginoon, ayaw ko na pong mabuhay ng walay sa inyo, ng malayo sa kalooban ninyo. Patawarin niyo ang puso ko. Patawarin niyo ang buhay na ito. Nais kong mapalapit sa inyo. Dahil sa inyo ang buhay na may saysay, na may kagalakan, na may kapayapaan. Minamahal kita ng lubusan. Hindi ko man maibibigay sa iyo pabalik ang pag-ibig na inialay mo sa akin. Ipinapangako ko ang buhay na ito ay nakatalaga na sa inyo. Isulat ninyo ang aking pangalan sa buhay, sa aklat ng buhay. At looking forward ako, Panginoon, na makasama ka
sa habang buhay. Salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig. Salamat sa inyong biyaya. Salamat sa inyong habag. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kung pinanalangin natin yun ng buong puso, nakinig ang Panginoon at I'm excited to see you there as well. I'm excited to see you there as well, brothers, sisters. Ayun, good morning realization. Good morning revelation from the Holy Spirit. I hope that you'll have a great day. I hope that you'll have a blessed day, a joyful day. Kahit anong mangyari, huwag mong hahayaang manakaw ng kaaway ang fruit of the Holy Spirit na joy. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Tama ba? Gentleness and self-control. Ayan. God bless, kapatid, at patuloy tayong mamuhay para sa ating Panginoong Hesus. God bless you all. Bye-bye!